Magandang hapon sa lahat. 30 minutong talakayan, balita sa Biblia dito sa The Gospel of Jesus Christ. So maraming salamat sa lahat ng mga viewers at mga manonood, mga listeners, maging sa mga kapatiran ng Jesus Christ Ministry. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. At ito ang inyong mga lingkod, Sister May Austria, Pastor Boy Austria, na nagsabing pagpalain tayo ng ating Panginoon. So bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin ngayong hapon ay manalangin muna tayo. Panginoong Hesus, Yes, aming Lord. Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo lahat ng mga viewers, lahat ng mga Amen. kapatid sa church, pagpalain mo at kausapin mo sila sa magitan ng mga salita mo, Ama, at pagpalain mo din ang iyong mga lingkod na gamitin mo. Mag-Easter May, i-bless mo ang bawat isa sa amin, Thank you, Panginoon. Jesus. I-anoint mo kami. Pahiram mo ang aming labi ng banal mo langis, Panginoon. Ikaw itinataas namin, ikaw ang pinupuri at sinasamba. At ikaw ang aming dinadakila at ipinapahayag namin ang iyong mabuting balita sa Biblia Amen. dito sa aming YouTube channel. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, muli, magandang hapon sa lahat. At nagkapasalamat tayo sa ating Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na may pangaral muli ang kanyang mabuting balita sa Biblia. So, ang ating topic ngayong hapon ay, Sister May, Magandang hapon sa lahat. Yung ating pong talakayin sa hapon ito ay ang pag-aayuno o the importance of fasting. So basahin po Amen. natin sa Matthew chapter 6 verses 16 to 18. Ang sabi po dito, bukod dito, pagka kayo nangag-ayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tanggapin na nila ang sa kanila'y ganti. 17. Datapwat ikaw sa pag-ayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa oras na ito tungkol sa pag-aayuno. So, Amen. ano po ba yung pag-ayuno or fasting? Ang sabi po na it is abstinence from food and water for a long or short period was a regular accompaniment of certain aspects of worship. Malaki ang nagagawa ng pag-ayuno sa buhay ng bawat mananampalataya. Ito ay madalas na ginagawa ng mga propeta ng Diyos, ng mga apostol, at maging ang Panginoong Hesus Kristo ay nag-ayuno upang ipakita ang kahalagahan nito. So, napakahalaga ng pag-ayuno o yung pagpa-fasting. Bilang mga mananampalataya, tayo po yun, mga anak ng Diyos, ay nakakaranas pa rin tayo ng iba't ibang mabibigat na problema. Iba't ibang mga pagsubok ng di karaniwang pagsubok at kahirapan sa ating buhay, katulad din nina Job, Moses, David, Daniel, Peter, Paul, and Timoteo. Silang mga lingkod ng Diyos at marami pang iba ay nakaranas rin ng mga pagsubok. Ang mahalang bagay na dapat malaman ng bawat Kristiyano o mga anak ng Diyos ay ang malaman nating tayo ay may mahigpit na kalaban, si Satanas o ang Diablo, sapagkat sa kanya'y nagsimulang kahirapan ng ating buhay dahil ngayon pumasok ang kasalanan. At sa kanya nagmula rin yung siya rin pasumuno yung mga kaguluhan na nagaganap na maging sa ating makaramdaman dahil siya ay mangwawasak, sinungaling, mandaraya, at upang ilayo niya ang tao sa Diyos
at ang tao ay maghirap. Tayo po yun. So, napakalaga po ang fasting sa isang Kristiyano upang malabanan pong gawa ng kaaway. So, Pastor, anong kalagahan po ng pag-aayuno? Okay, ito ay nakalagay sa basahin na lang ninyo sa inyong mga Biblia, sa inyong mga tahanan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 12 hanggang 13, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4 hanggang 5, Santiago chapter 4 verse 7, 1 Peter chapter 5 verse 6 hanggang 9. May mga pangit na bagay na dumarating sa buhay ng mga mananampalataya Amen. o Kristiyano. Ito ay dumarating nang hindi natin inaasahan. Katulad noong panahon ni Job, ni Jesus, ni David, ni Esther, at ni Pablo, ito ay hindi pwedeng takasan at kung maaari ito ay dapat harapin at labanan sa magitan ng pananalangin may pag-aayuno. Kaya ang kahalaga ng ating ng pag-ayuno ay tayo rin naman ang nagbi-benefits. That's right. Tayo rin. Kaya inutos ng ating Panginoon na dapat ang kanyang mga anak ay nag-aayuno din dahil siya yung ating mentor, siya yung ating Panginoon na nag-ayuno. Kung nag-ayuno siya, dapat tayo man ay nag-aayuno. Amen. At sinabi ng ating Panginoon, kailangan natin ang authority or power ng pananalangin at pag-aayuno. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga lingkod, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Kaya nga yung mga apostol ng ating Panginoon, ano ang sabi niya? Lord, bakit hindi namin mapalayas yung demonyo? Kapit na kapit siya. No? Anong sabi ng Panginoon? Ang pag-rebuke sa devil ay hindi prayer lamang. Dapat kasama yung pag-aayuno. Amen. Kasi kapag sinabi parang denying yourself, kapag nag-aayuno ka, pinapatay mo yung pita ng iyong laman. At ang iniisip mo diyan, ang pinapalakas mo yung spiritual na kalagayan. Amen. So, kaya sabi ng Panginoon, dapat mag-fasting, mag-pray, then mag-ayuno. Amen. Nakaligtas ang mga anak ng Israel sa kamay ni Aman sa bantang pagdipol at kamatayan nilang lahat dahil sa kanilang mga panalangin at pag-aayuno. Sila ay pinakinggan ng Diyos at iniligtas sila. Papatayin talaga silang lahat ng lahi ng mga Hudyo. Pero ang sabi doon, nag-pray sila, nanalangin sila, nag-ayuno sila, din pinakinggan sila ng Panginoon. Kahit na nga si Sir May, yung mga anak niya, yung mga taga-Israelita, hindi exempted sa pag-aayuno. That's right. Kailangan talaga, nag-aayuno sila para pakinggan sila ng Panginoon. Ang tanong dyan, ibig sabihin, kapag hindi ka pala nag-ayuno, hindi ka papakinggan. So, papakinggan ka rin. Kasi mayroon namang process yung ating Panginoon kung bakit tayo nag-aayuno, kasi ito yung para mabibigat na yung ating mga daladalahin na hindi na natin kaya, pero makakaya natin sa magitan ng prayer and fasting. Kaya nagligtas sila sa kamay ng kaaway nila na lilipulin lahat ng lahi ng Israel. Pero salamat sa kanila na nag-pray sila and nag-fasting sila at pinakinggan sila ng Panginoon. Amen. Na sinasabi, ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat ng Hudyo na nangakarap sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako at huwag kayong magsikain o magsiinuman ng 3 araw. 3 araw at gabi, ako naman at ang aking dalaga ay mag-ayuno ng gayong ding paraan at sa gayoy papasokin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamatay ay mamatay. Kaya sabi niya ng lingkod ng Panginoon si Esther. Mamatay man o mabuhay mo, matay, di wala problema, basta kakausapin ko siya kaysa naman malipol kami na hindi ako lumalapit sa hari. Amen. So, yun, kaya ginawa, nag-pray and fasting siya at lumapit sa hari at hinipo ng Diyos ang puso ng hari at anong ginawa ng hari, kinampihan siya at nilipol ngayon
yung kalaban ng Israel. Amen. So ayan ang pinaka magaganda kapag tayo ay may mga problema, kailangan natin mag prayer and fasting kasi napakahalaga ito sa atin. Sir May. Amen. So, napakaganda po yung nagkaisa sila, Pastor, kaya naging Amen. victorious po sila. Maging ating Panginoong Jesucristo ay nag-ayuno rin. Amen. Yan, ito rin ay napakagandang halimbawa. Dahil kahit na siya ay Diyos, sa laman, nakikita natin talaga na napakagandang halimbawa niya na ginawa ito upang atin siyang tularan. Yun. So, ipinakita talaga ng Panginoon dyan, yung pag-ayuno niya, yun nga, na nakasat po yun sa Matthew chapter 4, verses 1 and 2. Amen. Yan. So, nagayon ng Panginoon Jesus bago niya tinawag ang kanyang mga alagad. Nag-ayuno siya bago nagsimula sa ministry. At ito ay napakabuting halimbawa na kanyang ipinakita ang paggawa ng maraming himala, Amen. mga pagpapagaling at marami pang iba. Yun, nakita natin doon na maraming talagang victorious ang magagawa ng pag-aayuno. Sino Amen. ba? Marami rin ang nag-ayuno maging sa Old Testament. Si Moses ay nag-ayuno rin po siya. Amen. Yun, nakasulat po yan sa Exodus chapter 34, verse 28, Deuteronomy chapter 9, verse 18. Maging si Haring David, nag-ayuno rin. Awit chapter 35, verse 13. Amen. Awit 109, verse 24. Si Nehemiah ay nag-ayuno rin. Nehemiah chapter 1, verses 3 and 5. Maging si Pablo at ang kanyang mga kasamahan ay madalas na nag-aayuno. 2 Corinthians chapter 6, verse 5. 2 Corinthians chapter 11, verse 27. Maging sa ating kapanahunan ngayon, maraming mga pastor ay nag-aayuno. Amen. Yun. So, dahil dito ay marami talagang patutuo ang nagagawa ng pananalangin, hindi lang sa pananalangin, kundi yung pag-aayuno. Dahil sa pag-aayuno ay mas lalo pa natin na maabot at makamtan ang ating victory according sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po. So, marami talagang testimony ang nagagawa ng pag-aayuno. Okay, mga dapat gawin habang nasa pag-aayuno o bago mag-ayuno. Ito yung mga dapat nating gawin. Una, magkaroon ng pagpapakumbaba ang sarili sa presensya ng Diyos at gawin itong may kaayusan at may kabanalan. Amen. Amen. Pangalawa, huwag maging malungkot katulad ng pag-aayunong ginagawa ng mga eskriba at ng Pareseyo. Amen. Mabasa sa Matthew chapter 6 verse 16 hanggang 18. Pangatlo, malinis ang budi ng puso't isipan. Dapat pala kapag mag-ayuno ka, malinis ang iyong puso, maging ang iyong isipan na lumalapit sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At pang-apat, may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yamang nasa pag-aayuno. Kailangan manampalataya ka sa iyong ginagawa. Sa pag-aayuno, then didinggin ka ng Diyos at gagawin ng Panginoon kung ano ang iyong kagustuhan, kung anong iyong ibig, at gagawin ng ating Panginoon kung naayon din sa kanyang kalooban. Amen. Yan mga kapatid. At panglima, bigyang halaga ang pananalangin, kalakip ang mga pag-awit ng pagpapuri sa ating Panginoon. Kaya nga sabi naisulat ni Sermon ni David yung son, dahil siya ay palaging umaawit sa Diyos. Amen. Natutugtog siya, di ba? At iyon ang kanyang talaga napakaganda ng puso ni David na lagi siyang umawi sa ating Panginoon. Amen. Lalo na kapag siya ay nag-pray, nag-fasting, sinasamahan niya ng pag-awit sapagkat tanda natin na ang pag-awit natin sa Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa puso ng ating Panginoon kapag Amen. tayo ay sumasamba sa Kanya sa magitan ng pag-awit, pagsayaw, doon pa man sa yung lahat ng sinasabi ng yung nag-worship tayo sa Panginoon, nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya lagi ko sinasabi sa church na when we worship God, we invite the presence of the living God. Amen. Kayong pag-awit, pag-worship yan, pagsamba yan, pagpupuri at ang Panginoon natin ay
bumababa upang tingnan ang kanyang mga anak. At Amen. panganim, nagbabasa ng Biblia o mga Christian books. Siyempre kapag nag-aayuno ka, ang puso't isipan mo dapat nasa Panginoon. That's right. Wala sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kasi nakapokus ka lang kung saan ka nag-aayuno, dapat nakapokus ka lang doon sa iyong pinapanalanginan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. At pangpito, dapat ay nasa loob ng bahay, tahimik na lugar at maaaring ito ay gawin sa bahay, sambahan. Amen. So, hindi lamang sa bahay-sambahan, yung iba, sir, may pupunta ng mga bundok, pumunta ng mga rest house na talagang malayo ang kanilang mga bahay doon at tahimik na tahimik ang lugar. Kaya nga sa doon sa may tanay, pwede rin natin gawin yan. Amen. No? Kaya lang, hindi mo tayo mag-fasting doon, kakain mo tayo doon. So, ganun kailangan yung tahimik na lugar. Amen. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam ng iyong ginagawa. Amen. Praise the Lord. Ano pa? Mga dapat malaman yamang nasa pag-ayuno. Dapat malaman, una, kung maaari ay hindi namamasyal o nagalakad sa anumang lugar o dako kapag nag-ayuno. Hindi yung lakad ka ng lakad diyan. Dapat Masyal. nakapokus ka lang. Dapat hindi ka namamasyal. Hindi kasama sa pag-ayuno yun. That's right. Pangalawa, hindi naglalaro ng anumang klaseng mga laro kapag nag-aayuno. Pangatlo, kung maaari ay lumalayo sa mga nagluluto ng pagkain kasi natitem ka niyan. Di ba? Maamoy mo lang yan. Talagang grabe. Kakain ka. Pangapat, hindi nakipagkwentuhan ng di mahalagang usapin. Yung mga worldly na talk, yung mga makasalibutang salita, dapat hindi mo binabanggit yan samantala nag-aayuno ka. Amen. Yan ang sinasabi diyan. At panglima, hindi nakipagtalo, iwasan ang diskusyon. At pangpito, kung maaari ay hindi gumagawa ng anumang gawain. Dapat hindi ka gagawa kasi mahirap yung kailangan focus ka talaga sa ating Panginoon. At pangwalo, ayon kay Apostol Pablo, yamang nasa pag-ayuno, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa mga babae o anuman. Hindi talaga kasi nga, kailangan kapag nag-ayuno ka, nasa isang dako ka na tahimik at ikaw lang ang nandoon. Yan. Praise the Lord. Sister May. Praise God. So, meron po iba't ibang kaparaanan po sa pagpa-fasting. Meron naman po una yung absolute fasting na kung saan ay nagpa-fasting po tayo na wala pong tubig. Amen. Wala rin pagkain. Yan po tinatawag na absolute fasting. Yun. Ano pa po? Yung fasting naman po na may kasamang tubig. Yun. At saka wala talagang pagkain kundi tubig lang. Yun. Ano pa po? Yung natural na pag-fasting, halimbawa po na kung saan ay pwede kang uminom ng buko, yun lang, o tubig. At saka yung iba po kasi, meron naman na iba-ibang klase ng fasting na pwede sila mag-fasting na gulay lang o sabaw. Yan. Yun. So, depende sa yung kung gustong nagagawin sa pag-fasting. Ikaw na lang magpili doon. Ang mahalaga talaga na yung motive mo, kung bakit ka nagpa-fasting, kung ano pa yung motive mo, kung bakit talagang gusto mo talaga na masagot ang iyong panalangin sa pamamagitan ng pagpa-fasting. So, ay meron pong mga iba rin mga kapatid na sa yung pagpa-fasting po, lalo na sa mga baguhan, pwede po gagawin niyo po ito ng paunti-unti. Sa kanyang pa-fasting po, hindi po sa pilitan. Hindi po na ibig sabihin doon na pinilit ka, kaya ka nagsang-ayon na magpa-fasting. Hindi ka po ibibless ng Panginoon. Yung pag-fasting po natin o pag-ayuno ay voluntary po yun. Kailangan may plano. Kailan mo gusto mag-fasting, saan ka magpa-fasting, at bakit ka nagpa-fasting. So, yun po, lagi nating isipin, yung mga bagay nating ginagawa ay upang papurihan ang ating Panginoon. So, maging hanggang sa ngayon, katulad sa church, na may prayer fasting rin po kami every first Sunday, Saturday of the month. Yan po yung aming prayer and fasting na aming church, na kung saan ay pwede po sila sa kanilang tahanan, pwede po sila nasa kanila po mga trabaho,
ang mahalaga po doon na nakipagkaisa sila sa church prayer and fasting. Yun po. At pwede po gawin po yun ng Ramadan, pwede po ng isang araw, pwede po ng 3 araw, o ilang araw ang gusto nyo. Depende po yun sa Amen. inyong kalooban na gagawin. Kaya ang maganda talaga sa pagpapasting ay kailangan meron kang plano. Kasi pag hindi ka po sanay, ang iyong katawan hindi po sanay na wala pong pagkain ng isang araw lang o dalawang sabi natin na 2 meals, ang skip pa ng 2 meals, talagang hanap-hanapin mo yun. Yung Amen. tinatawag natin na gusto mo kumain, gusto mo kumain ng masarap ng pagkain, ayaw mo na mag-fasting, yan. So, kailangan meron ka talagang self-discipline pagdating sa fasting. Yan. Mga kapatid, ito naman yung pagkatapos mong mag-fasting. Dapat alam mo kung kailan ka dapat, kung ano dapat ang kakainin mo. Amen. Kasi hindi basta-basta yung pagkatapos mo ng fasting. Kung 1 day lang, okay naman yung kanin, ulam, pwede yon. Pero pagdating unang 1 to 3 days, hindi na po pwede yon. Na kumain ka ng kanin, tapos karne, hindi po pwede yon. Mas lalo na kung 1 to 6 days, o 1 to 9, 1 or 9 to 10 days, hindi na pwede yung kanin. Kasi matigas na yon, delikado. Kasi ang sabi dyan mga kapatid, dapat maging maingat sa breaking. At pagkatapos ng pag-aayuno, marami na kasing hindi nakaalam, hindi na naturuan na pagkatapos nila mag-fasting ng 1 to 3 days or 1 to 6 days, then kumain sila ng kanin at saka ulam, nagputukan yung mga ugat, nagkukos pa yung ng death, ng kamatayan. Kaya dapat bago tayo mag-fasting, magtanong muna tayo sa mga pastor, sa mga nag-fasting na kung anong dapat gagawin, no? Amen. Sa breaking ay maring fruit juice, sa breaking yan, muli sinasabi ko, huwag yung mga matitigas kapag nag-fasting ka ng 1 to 2, 3 days, huwag hindi na matigas, hindi kanin. So ang pinakamaganda, yung fruit juice, yung mga mag-shake, maganda sa katawan yun. Napakaganda nun. Kaya maganda yung pagka-fasting kasi nawawas out lahat yung mga kinain mo, yung mga dumi, ang mga toxic. Then, pagkatapos nag-breaking ka ng juice, pasok yung sustansya, nutrients sa ating katawan at nagiging malusog tayo sa magitan yan. Yan, yung mga fruit juice, mga dalandan, papaya, shake, mga, basta mga healthy na mga prutas, pwede mong i-shake yon at talagang durog na durog yan, parang tubig lang sa inumin mo, ikaw mismo magbebenepisyo nun ng magandang pangangatawan. Amen. Ay kumari, ay huwag kakain ng bagong fasting, huwag kakain ng mga matitigas, yung sabi ko kanina, na matitigas ng pagkain, ang nilutong karne na ating kinasanayan, huwag yon, delikado yon, maaring mamatay ka kapag hindi mo alam ang breaking mo. Kaya dapat yung mga yung mga prutas lang. Then, halimbawa, ganito, nag-fasting ka ng 1 to 3 days, 1 to 6 days, then kailangan mula yung mga juicer lang. Siguro, sa umaga, juice, sa tanghali, o kaya bawat 3 hours, mag-juice ka. Kasi nalalagyan, na yung sikmura mo, mayroon na siyang, gumagalaw na siya, at kumikilos. Kasi ang tanda natin, ang sikmura natin, pag wala pagkain, hindi yan kumikilos. Kumikilos lang siya, para makina yan. Kumikilos lang siya pag may pagkain na. Kapag may juice na, yung mga prutas, kumikilos na siya para tunawin na yan, para gawing nutrients, minerals sa ating mga silang katawan. Ngayon, kailangan ba pag nag-inom ka ng juice, kailangan kagad, yung matigas kagad, kanin sa kakanin, hindi pa rin pwede. Ang kailangan yan, unti-unti, lugaw. Okay? Right. Lugaw, kasi malambot yan. Tapos, inaano ng bituka natin, inahalo niya yan. Inutunaw niya yan. Unti-unti, pagkatapos niyan, sa gabi siguro, huwag kang kain ng marami na ganun din yun. Isang ganun lang na dapot na kanin. So, para talagang ma-absorb, makayang durugin ng bituka mo para maging maganda yung yung katawan, yung bodies mo, maging maganda. Yan ang
dapat natin gawin kapag tayo ay nagbe-breaking, kapag tayo ay nagpa-fasting. Amen. So, salamat bago tayo magtapos mga kapatid. Sir May, meron ka bang sasabihin pa? Sa pagpa-fasting kasi, lalong-lalo na sanay lagi tayo na mayroon pong pagkain lagi ang ating tiyan. So, pag isang, alimbawa, one skip ng meal ka na. So, nangyay po minsan dyan ay automatic na yung tiyan dyan ay kumukulo. Yun, pupunta yun sa ating utak kasi sasabihin ng utak na, ay, wala nang kain. Yun, kailangan meron kang self-discipline na dahil fasting ka, pagkakaroon ka ngayon doon na sabi na wag muna, pwede ka uminom ng tubig. Yan po. Sir May, meron tayo ibigay sa kanila yung 10 biblical purposes for fasting. Yung mga benepisyo ng ating fasting. Sir May. Amen. Una, To strengthen prayers. Yan po ay mababasa sa Isra chapter 8 verse 23. Yun, na kung saan may mga panalangin po tayo na kailangan sagutin ng ating Panginoon. Kaya nangyari po doon na minsan po ay hindi talaga hindi na agad na sinasagot ng ating Panginoon. Pero si Jesus Christ mismo nagsabi na through prayer and fasting, pagsamahin po natin yung prayer sa fasting, we can reach out the throne of God. amen. Pangalawa, to seek God's, yan yung purposes kung bakit tayo nagpa-fasting. Pangalawa yan, to seek God's, seek God's guidance. Mababasa yan sa Judge chapter 20 verse 26. As with prayer fasting, to seek God's guidance isn't done to change God, but to make us more receptive to His guidance. At pangatlo, To express grief. 1 Samuel chapter 31 verse 13. Amen. Ibig sabihin nito na expressing grief is one of the primary reason for fasting. Yan po. Bakit po? Kasi siyempre sanay tayo lagi na kain ng kain, may Amen. snacks pa, di po ba? Minsan nakonkontrol ang ating sarili. So minsan busog na tayo, pinalagyan pa rin natin ang pagkain nating tiyan. So Amen. kailangan magkakaroon po tayo ng tinatawag na pagnilay-nilay at minsan ay gagawin po natin diyan na ipiplead natin sa Panginoon na Lord, bigyan mo ko ng self-discipline. Yan. amen. At pang-apat, to seek deliverance or protection. Yan mabasa sa Chronicles chapter 20 verse 3 hanggang 4. Nandun yung deliverance ng ating Panginoon, andun ang protection ng ating Panginoon kapag tayo ay nagpipray and fasting. Panglima, To express repentance. 1 Samuel chapter 7 verse 6. Ito po yung uri na kung saan another purpose po ng fasting na kung saan ay talagang humingi tayo ng pagpapatawad sa ating Panginoon sa pamagitan po ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon. okay. Pang-anim, sabi diyan, to humble oneself before God. Mabasa yan sa 1 Kings chapter 21 verse 27 hanggang 29. Ang sabi nga dyan remember that fasting itself is not humility before God, and reminds Donald Whitney, but should be an expression of humility. Nandun daw yung humbleness natin kapag tayo nagka-fasting, Amen. nawawala yung ating kayabangan. Amen. Yan yung benepisyo ng prayer in fasting. Pangpito, To express concern for the work of God, Nehemiah chapter 1 verses 3 and 4. Ito po si Nehemiah po na kung saan po yung wall of Jerusalem na gusto niya talaga na itayo muli. Kaya siya mismo ay nag-prayer and fasting para po na magkaisa po yung mga kanyang kasamahan na may tayo po ito, yung wall. at pangwalo, to minister to the needs of others. Mabasa sa Isaiah chapter 58 verse 3 hanggang 7. Ang benepisyo pala ng prayer and fasting, nagkakaroon ka ng lakas ng loob para mag-minister sa mga nangailangan ng salita ng ating Panginoon. Pinapalakas nito ang ating kalooban. Kasi siyempre ang prayer and fasting nagpapalakas sa ating parang yung confident tayo kapag tayo ay nag-pray and fasting. At pang-siyam,
to overcome temptation and dedicate Amen. yourself to God. Matthew chapter 4, 1 to 11. Ito po yung saan si Jesus Christ nag-fasting siya. And then tinempt po siya ni Satan. But he overcome Satan because siya po ay nag-fasting doon at alam po natin na Jesus Christ is a God manifest on the flesh. So nanalo pa rin po ang ating Panginoon. Amen. At pang-sampo, to express love and worship for God. Luke chapter 2 verse 37. Ang prayer in fasting pala, mga kapatid, na-express mo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Sir, bakit ka nag-fasting? Bakit? Kasi yun pala, na-express natin yung ating love sa Panginoon. Amen. Kapag tayo ay nag-pray and fasting. Amen. At nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ganyan. So, salamat sa ating Panginoon, the importance of prayer and fasting. Kasama kasi ang prayer and fasting. Amen. Yo, salamat. Yan yung mga benepisyo ng ating pagka-fasting. Kaya salamat sa ating Panginoon. Panghuling salita, Sir May. So, dapat sanayan natin ang ating sarili na mag-fasting para sa ganun ay mabot po natin ang trono at biyaya ng Panginoon. Amen. God bless po sa lahat. So maraming salamat muli sa inyo, mga kapatid. At ito ang iyong mga lingkod, Sister May Austria. Pastor Boy Austria, na nagsabing pagpalain tayo ng Panginoon. At sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga listeners, at sa lahat ng kapatiran ng Jesus Christ Ministry, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. At sa pagtapos ng gawain ng Diyos, tayong lahat ay manalangin. Amen. Niling ko Sir May ang siyang mag-pray. Praise God. Tayo po manalangin, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan Amen. sa lahat, maraming salamat sa iyong mensahe sa hapong ito na kung saan ay tinuruan mo po kami ang power po ng fasting. Amen. Yun. So, Panginoon, idinadalangin ko po ng bawat salita mo na napakinggan ng mga anak sa hapong ito ay magsilbi po ng kalakasan sa kanilang paglilingkod sa iyo at maging sila ay maroon po ng dedication na mag-fasting rin po, Panginoon. Yes, Lord. Lord, silihan mo po ito ng banal na dugo, ang bawat salita. At pagpalain mo ang aming pong mga tagasunod na patuloy na nasuporta Yes, Lord po sa iyong gawain. I-bless mo rin po kami na nagdala ng salita. Amen. At ikaw patuloy na may taas sa aming buhay. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless you. God bless you. In Jesus' name, Amen.